Mula sa Bicol, Ayan. Albay Governor Noel Rosal. Governor Rosal, good morning. Johnny Bañez. Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Gov. Good morning po, Gov. Good morning, Johnny. John po. John at Drew. Jun. Apo. Yeah, Jun, good morning. And Apo. good morning po sa lahat ng mga Kamusta po kayo, Gov? listeners. Alright. Okay naman po. Okay naman. Medyo maulan-ulan lang. Alright. And speaking of maulan, hindi po ba bumabaha sa area ninyo, Governor? May mga isolated yun. Kaya actually nag-declare ako na no face-to-face today in all levels para lang preventive measures. No? Alright. Okay. Kasi may mga areas ngayon dito sa Albay na gaya yung Masarawag sa Ginubatan, yun ang sikat ngayon. Dumaan na dyan sa ibang, sa Kuwana Kalsada na dumaan yung tubig, no? So ito ang minomonitor namin. Gov, di po maiwasan na alam naman natin na kung bakit namin kayo nais makausap dahil pag binanggit po yung flood control project, sa po lahat hagi po lahat maging mga local government At kabilang official. po ang inyong probinsya Po. doon sa top 10. Yes. So, ano po ang reaksyon ninyo, Governor Rosal, sa mismong Pangulo na ang nagsabing walang sasantuhin sa isyong ito? Yes. Actually, ang mga kababayan natin sa wala po kang bibig. Ito nga nangyayari kasi dalawa sa pinakamalaki dyan na mention dito sa Albayan, naka-base, no? Yung, di ba, dalawa na mention yung Sunwest saka yung Highton, no? So, sa Albayan. Now, ito nga ang mga reaction ng ating mga kababayan na sa dami-dami pala na binagay sa Albay pero hindi nag-i-improve, mas lumalala pa ang sitwasyon pagdating sa pagbaha. Kaya ngayon, nagawa na tayo ng aksyon para makita nila na hindi lang tayo nanonood sa ating Pangulo. Sinusuportahan natin. Dapat talaga dito doon involve ang mga local government because tayo ang end user. No? So mas mapapadali itong investigasyon ng ating Pangulo kung ang mga gobernador mag-cooperate na talagang gumalaw din siya base doon sa mga listahan. No? Ako kasi kumuha na ako ng mga listahan ng mga na-implement since 2023. Hindi lang yung ngayon, no? Kasi kung ngayon ay baka may makalusot. So 2023, 2024 ang yun ini-implement ngayon, no? So alam mo naman na sa Albay ang kwan is billion, no? Hindi million, no? So ito iba-ibang lugar kaya kailangan talaga kumalaw din yung ating Provincial Engineers Office para tumulong sa bisita kung ito ba'y talagang ginawa o ito ba'y tinapos o walang ginawa. So yan po ang ipapalabas natin. Right. Go with your indulgence, may nakuha lamang po akong information na allegedly 2.5 billion pesos worth ng pumping stations dyan sa Legazpi, 3 ito to be exact, ang sinasabing panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino, pero hanggang ngayon hindi po nagagamit. How true is this, Governor Rosal? Yes, actually, yan ang kausa. Kaya kami, ako baga, nagkaroon ng mga political issues, di ba? Pinababa tayo. Actually, isa yan sa mga rason. Ipinaglaban ko doon. Hindi sa nagmamalaki tayo. Pero siguro hindi naman tayo lalamang ng 35,000 sa lungsod lang kung naniniwala ang mga kababayan na hindi ko sila ipinaglaban. Itong pumping station, nung ginawa ito at that time, more than 2 billion ito, hindi ko kayang dayain ang mga Legazpeños. 3 pumping station na supposedly will save Legazpi sa mga pagbaha. Pero hindi ito lahat tumatakbo dyan. Ayan ang medyo heartbreaking dito. At alam niya ng DPWH. As a matter of fact, palagi nilang sinasabi na ibalik sa kanila. Sabi ko, paano ko ibabalik sa inyo na hindi pa naman namin tiyatanggap yan? May gusto lang magpalusot lang dun . Ang problema ng iba natin, nagpapalusot, nagtuturo pa sa ating mga LGUs. Pero sabi ko, wag na tayong magturuan. Matagal ko nang sinasabi na dagdagan nila ulit ang pundo para maayos. Kasi yung 2 billion na ginawa nila, hindi mag-function yan. Marami nagsasabi sa atin ng mga technical experts. Siguro, June, wala na silang makuhang pera kasi
as far as the pumping station in Legazpi is concerned, ang alam sa central office sila tapos na ito. Mhm. Ang akala siguro, ginawa nila yung tama. Mhm. Kaya nahirapan na sila maghanap ng additional fundo para mapatakbo Para natin ng mapagtakbo ng maayos. maayos. Ngayon, ginagawa nila maintenance. Sabi ko, ang maintenance, ang pagkakaintindi ko dyan ng maintenance, kailangan ang isang ekipahe is functioning. Di ba? Kailangan mo lang i-maintain. Pangalawa, sabi niya, ibalik daw to make it operational. Paano natin maging operational na wala na, dilapidated na yung Wow. yung area. Hindi na nga nabababa yung gate doon, di ba? Pumping opo. yun, may gate yun, ha? Alam mo yung gate doon, kung mapuntahan nyo, yung kalahati na nasa gitna, ang ibig sabihin yung gate, hindi na mabababa yun. Kailangan mo yun. Ewan ko kung anong gagawin nila yun. Kaya sabi ko, nung 2022, sabi ko sa kanila, huwag na tayo mag-request ng Legazpi na ibalik kasi hindi namin sasagutin yan. Kasi baka ang lumalabas, kami pa ang may kasalanan na ito. Kaya yan ang shortened na version yan, yun na itong 2 billion. Isa ito sa mga dapat imbestigahan ng Pangulo. No? Your Although hindi Indulgence, sa term Governor niya. Rosal, baka lang po makalimutan ko. Pasensya na. Dahil binabanggit din na merong nakapark, quote-unquote, na multi-billion peso project dyan naman sa lugar ng Rapu-Rapu. At binabanggit na 18 billion worth ng project ay nasa 2nd District ng Albay na 2024, I understand, inumpisahan, pero mukhang hindi po natapos o mukhang multo rin po ba ito, Governor Rosal? O ilang porsyento lang po ba ang nasisimulan yan, Governor? Actually yan, na-mention na yan sa akin ng mga top brass ng DPWH na ang Rapu-Rapu, specifically yung Batan Island, hindi lang flood control, yung mga tinatawag na road opening, no? Hindi 2 million lang, sabi nila sa akin. Ang cost ito billions, no? Nang hanggang ngayon, nung pinasalang ko ito during the campaign, and even before the campaign, nakita ko putol-putol. Yan ang sinasabi na hindi pa natatapos, no? Pero billion-billion na nailagay. Ito ang tingin ko na dapat isa pang imbestigahan. Alright. Wala po kayong magagawa o wala kayong power o kapangyarihan, Governor Rosal, para ituloy ito o ayaw nyo yung pakialaman? Hindi. Doon, papakialaman talaga natin ito. Ito ang isa sa mga campaign promise ko. Ang magagawa lang talaga ng local government kasi wala naman kami sumpi na power dahil ng Kongreso. No? Ang gagawin talaga namin, mag-i-invite kami. As a matter of fact, meron ako nasa mesa ko last week, 275 million na meron na naman notice to proceed. Ang ginawa ko, imbis inoki ko, inimbita ko yung director, saka yung contractor. Kasi gusto ko malaman anong project ito. Kasi doon, ang laki, 275 million. Pero mo 200, hindi yung basta, mabuti ko 25 million, 275 million. Kaya, sabi ko, ito mga magagawa ko. Ang magkatulong dyan ng mga LGU mag-imbestiga, tapos, pwedeng mag-file kami ng complaint. Yan. Opo. Kasi, pwede namin i-complaint yan sa ombudsman o sa DPWH o kung saan na pwede under the law of the Republic. Opo. Gov, nasuyod nyo na ho ba o nabisita ho yung ilan pong mga proyekto po na yan? Dalawa po yung sinasabi dito na, ayun nga, binabanggit ho ninyo na yung High Tone, tsaka SunWest Incorporated, yung mga contractor po na ito. Nasuyod nyo ho ba o nasilip man ho yung kanila pong mga ginagawang proyekto? Lalo na ngayon, Gov, yan nga, maulan nga, laging dinadaanan ng bagyo ang Bicol, Gov. Yeah, actually, sa dami-dami hindi natin naubos. Pero ngayon, kasi kakaupo pa lang natin sa totoo lang. Opo. Di ba, nung July, kakabalik ko lang. Pero nakikita ko na to before. Kaya ngayon, nag-umpisa pa lang, unang ginawa ko, hindi naman tayo pwedeng pumunta kasi hindi natin alam kung specifically saan. So, unang muna, sumulat ako kay Director. Base naman doon sa nakalagay sa local government. Even before yung zona ni Pangulo, nagawa na ako ng ang sulat. Meron na akong ginawa na sabi ko, kailangan ko ng mga listahan na na-implement last year. Yung last year lang. Kasi nga, para makita ko, masundan ko. Saka yung i-implement yung 2025. So dahil dyan, pinapa-inspection na natin. So siguro mayroon na tayong mga, kasi sa dami-dami,
Meron na tayong mga 5 na nakikita. So far, yung report nila, may mga ongoing, pero hindi ako makasabi pa. Gusto ko yung mga engineer ko mismo ang mag-report para sigurado tayo. Gusto ko nasa papel talaga. Governor Rosal, ako lang kanina nagngengit-ngit dahil may binabanggit yung ilang lokal na opisyal na may nangyayari daw na proyekto sa kanila ang DPWH na hindi nila alam at ang mga barangay on-site lamang ang kinakausap. Pwede po bang mangyari yon, Governor Pwede Rosal? bang idirekta doon sa barangay? barangay? Hindi daraan sa lokal na pamahalaan? Yes, actually, marami yan sa Legazpi. Nung ang mayor, di ba ako natapos na Binabypass ako nung doon? Ganun ho ba? Oh, Gov? ito yan Nung 2022, di ba, tumakbo na akong governor kasi tapos na ako. Ang naging mayor yung asawa ko, si Mayor G. Rosal. Marami ako nakita kasi titingnan ko yung mga dokumento para ma-check lang, tinutulungan ko si Mayor. Pag mga DPWH, titingnan ko. Ito ngayon nangyayari Susulatan ngayon yung engineering na merong pulong-pulong para sa pag-umpisa ng isang proyekto. Pero kailangan di ba, bago mag-umpisa, malaman muna ng lokal na pamahalaan. So doon pa lang, binabypass na. No? Malaman mo lang, mag-umpisa na yung project. So dapat, ang project, bago mag-umpisa, bago mag-ilagay, dapat nakasumite yan sa sanggunian to the mayor kung anong mga proyekto yan. Para kung may mga gusto tayong baguhin, gusto natin i-suggest, pwede pa. Ito, notice to proceed nga. No? Yung contractor nandun na. Ganun kabilis, ha? Oo. Proceed agad. Actually, siyempre yung mga kapitan naman, ako nga, yung mga barangay captain, alam mo minsan, kulang naman ang pagkaalam nila, natatakot. Kaya takot pa. O sige, pag hindi kayo nag-cooperate, kayo ang sisisihin yan. Tapos, ito ang medyo hindi malungkot yan. Minsan, yung mga barangay pa, yung pa nag-follow up, hindi nila alam na itong mga proyektong ito, milyon ito. Tablay na Ngayon na lang nila masabi na, ngayon, kung hindi ko kayo sinabihan, invuelto pa kayo kasi i-receive nyo. Di ba, pinapareceive yan minsan sa barangay, which is inalis na yan. Ngayon, dito sa Albay, maraming ganyan na imbes yung mga local government. Kaya dito, gaya yung isla ng Tagraray sa Bakakay, marami nagre-react ng mga tao. Bakit ang daming proyekto doon na hindi dumaan sa tamang proseso? Hindi alam ng local government. Meron nga doon road opening. It will cost billions. So, nung ako nagkampanya, nakita ko, kasi isla yan, sabi ko, ang gandang project ito. 6 lanes, pero wala pang kasakyan na dumadaan. Maluluma yung mga kalsada natin dito dun sa baba. Ang lalawak ng mga sakyan o ng mga kalsada. Talagang ang lalawak. And may nakalagay pang no entry. Sabi ko, paano naging no entry? Naalala ko tuloy si Governor Dolor nung isang araw. Mangyayari talaga din yan dito na mga government projects. Si Governor Bones. Anyway. Buti, Gov, hindi ka pa naman nahaharang doon, dyan sa inyo. No. Hindi, may advance info sa akin na may mga information na hindi na ko mention, may mga company na may ina-alert yung mga tao nila na huwag magpapapasok. Pero hindi sila pwede sa akin. Governor, pasensya natin ang ating police power. Alam ko po marami pa tayong pwedeng pag-usapan pero natatalian po ang kamay namin ng oras. So, salamat po sa pagkakataon at kami umaasa na yung bulkan dyan hindi maililipat kung saang lugar Baka mawala yun dyan, Governor. Yes po. Thank you very much. Alright. Thank you, Gov. Ingat po kayo. Good luck. Salamat po. Salamat. Good morning, everyone. Good morning. Alright. Salamat. Yan po mga kabalitaktakan, si Albay Governor Noel Rosal.